Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Dalawa ang kumpirmadong nasawi at mahigit 70 ang nasugatan sa malakas na lindol sa Leyte. Assessment sa iniwang pinsala ng lindol nagpapatuloy. Normal na supply ng kuryente sa mga lugar na apektuhan ng malakas na lindol sa Visayas, hindi pa tiyak kung kailan may babalik ng NGCP. Pangulong Rodrigo Duterte nakakuha ng record high net satisfaction rating sa kanyang unang taon ng panunungkulan batay sa survey ng social weather stations. Tinutugis na puwersa ng ICC-inspired na Maute Group sa Marawi City, nabawasan na ayon sa militar. Rekomendasyon ng AFP sa pagpapalawig sa martial law sa Mindanao, posibleng isumite na kay Pangulong Duterte sa susunod na linggo. Singil sa kuryente ng Meralco tataas ngayong buwan. Mabigat na traffic sa EDSA inaasahang maiibsan sa bagong bukas na bahagi ng Laguna Lake Highway. Una po sa ating mga balita, 2 ang patay at 72 ang naitalang sugatan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa nangyaring lindol sa Leyte kahapon. Tuloy-tuloy naman ang assessment ng pamahalaan sa lugar upang malaman kung gaano kalaki ang naging pinsala ng magnitude 6.5 na lindol. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Pinangalanan na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang 2 nasawi sa magnitude 6.5 na lindol na tumama sa Leyte kahapon. Ayon kay NDRRMC spokesperson Romina Marasigan, ang mga ito ay sina Jerry Movilla, 40 years old ng Cananga, Leyte, na natabunan ng gumuhong 3 palapag na gusali. Habang nabagsakan naman ang hollow block si Riza Rosales, 19 years old, ng Cabawan-an, Ormoc City. 72 naman ang naitalang sugatan, 43 sa Cananga, Leyte, 3 sa Ormoc City, 26 sa Carigara, Leyte. 6 naman ang na-rescue mula sa gumuhong gusali sa Cananga, Leyte. Bagamat maaari pa ring daanan ang mga may bitak o crack ng kalsada sa Ormoc patungo sa mga kalapit bayan ng Leyte, ay pinag-iingat pa rin ang mga motorista. Manatili tayong kalmado pero alerto. Kung hindi po mahalaga ang inyong biyahe, manatili po tayo sa ating mga tahanan para po makaiwas po tayo sa anuman pong peligro. Suspendido na ang klase sa lahat ng antas ng Tacloban City at Ormoc City. Sa Haro, Leyte naman kung saan naitala ang epicenter ng lindol ay nakitaan ng mga crack ang 2 gusali sa Bienvenido Celebre National High School sa Barangay Ugiaw. Naitala din ang landslide sa Mount Amandiwing, Barangay Rubia sa Haro, Leyte. Apektado din ang supply ng kuryente ng halos buong Eastern Visayas, partikular ang Leyte, Southern Leyte, Cebu, Bohol at ilang bahagi ng Samar. Tuloy naman ang ginagawang assessment ng mga tauhan ng pamahalaan sa lugar, lalo na sa mga bulubunduking lugar na malapit sa epicenter ng lindol. Ito po yung tinatawag natin na Rapid Damage Assessment and Needs Analysis. Ito po yung ina-undertake ng ating pamahalaan para makasiguro kung meron tayong mga kababayan na dahil sa malakas na pagyanig, may mga pangangailangan na kailangan ay bigyan ng agarang ayuda ng ating pamahalaan. Samantala, nakapagtala na ng 241 aftershocks ang PHIVOLCS hanggang kaninang alas 5 ng umaga simula nang maganap ang lindol kahapon sa Leyte. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Posibleng makaranas ng rotational brownout ang mga probinsya ng Panay, Cebu at Negros area dahil sa naapektuhang power plant sa Leyte. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Patuloy pa rin ang assessment ng Energy Development Corporation at National Power Corporation sa mga naapektuhang pasilidad na nagsusupply ng kuryente sa Visayas region. Ayon sa Department of Energy, 550 megawatts ang supply ng kuryente na nawala sa grid, partikular na sa Leyte, Samar at Bohol, kaya nananatiling wala itong supply ng kuryente. Wala pang katiyakan sa ngayon kung kailan maibabalik sa normal ang power supply sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol. Yung marshalling facility kung saan dinadala yung kuryente, we believe that that can be repaired in 3 to 5 days. Yung mga planta mismo, yung iba hanggang ngayon hindi pa namin
access dahil sa mga landslide. So hindi pa kami makakabigay ng estimate kung kailan babalik sa production yung mga planta. Our assessment is that we, as soon as, because the spare parts are ready, it's just a case now of having to have physical access to the facilities that have to be repaired. Ayon pa sa DOE, posibleng makaranas ng rotational brownout ang Panay, Negros at Cebu dahil konektado ito sa geothermal power plant sa Leyte. Kaya nanawagan ng kagawaran sa mga nasabing probinsya na magtipid muna sa kuryente. Sa ngayon, nananawagan ng Energy Department ng donasyon ng mga generator sets sa mga lugar na naapektuhan ng total brownouts. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Taguig City. Isinailalim na sa state of calamity ang Cananga, Leyte dahil sa iniwang pinsala ng lindol. Nanunuluyan naman sa mga tent ang mga residente sa Ormoc City na nasira ang mga bahay dahil pa rin sa malakas na pagyanig. Mula sa Ormoc, Leyte, ito ang balita ni Jeneline Gakit, live. Jeneline, go ahead. Yes, Angela, patuloy ang pamimigay ng tulong ng lokal na pamahalaan ng Ormoc sa mga residenteng naapektuhan ng malakas na lindol kahapon. Ilan sa mga residente sa barangay Welcome, Tungunan at Milagrosa ang pansamantalang nanunuluyan muna sa mga tents na itinayo sa open court dahil sa tuluyan ng nasira ang kanilang tahanan. Tiniyak naman ang pamahalaan na magpapatuloy ang kanilang pagbibigay ng assistance sa mga naapektuhan ng lindol, gaya ng pamimigay ng trapal, water container, food packs at hygiene kit. Namahagi na rin umano ang pamahalaan ng relief sa mga hard-hit areas kagaya ng Lake Danau, Kabingtaan, Gaas, Libertad, Kabaunan at Tungunan. Sa talaan sila ng LGU, may 170 na silang naitatalang minor injury, habang 341 na mga bahay na nagkaroon ng minor damage, maging ang ilang mga bahay na bumagsak sa barangay Milagrosa. Bumubuo na rin ang lokal na pamahalaan ng grupo na mag-aasikaso para sa open donation na kanilang isasagawa para sa cash at in-kind na makakatulong sa mga residenteng nangangailangan nito. Samantala, Angela, isinailalim naman sa state of calamity ang bayan ng Cananga sa Leyte. Ayon kay Vice Mayor Elmer Codilla, may 2.7 million calamity funds sila na pwedeng gamitin kung sakaling kakailanganin. Itinigil na rin ang rescue operation sa Gumuong Grocery dahil ayon sa mga opisyal, nailigtas na lahat ng mga pinaghahanap na posibleng naipit sa Gumuong Gusali. Nag-request na rin sila sa kagawaran ng pagawaing bayat lansangan para suriin kung ano pa talaga ang dahilan kung bakit bumagsak ang nasabing gusali. Sa ngayon, Angela, ay patuloy pa ang damage assessment ng mga opisyal sa Ormoc at Cananga sa pinsalang iniwan ng lindol. At yan muna ang ating update mula rito sa Ormoc City. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Jeneline Gakit, live na nagulat mula sa Ormoc, Leyte. Hindi pa tiyak ng NGCP o National Grid Corporation of the Philippines kung kailan maibabalik sa normal ang supply ng kuryente sa kanilang transmission lines na naapektuhan ng lindol. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Patuloy ang isinasagawang assessment ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa mga transmission line nila na naapektuhan ng magnitude 6.5 na lindol sa Visayas. Ilan sa napinsala ay ang Ormoc HVDC Converter Station, ang Ormoc Substation at ang EDC-owned switchyard sa Cananga, Leyte. Nagresulta ito sa pagkawala ng kuryente sa mga lalawigan ng Leyte, Southern Leyte, Biliran, Western Samar, Northern Samar, Eastern Samar at Isla ng Bohol. Naapektuhan din ang Cebu at Negros, subalit agad naman itong naibalik. Napinsala ang Tower 18 ng Ormoc Tongonan Line na nagkokonekta sa Tongonan Power Plant patungong Ormoc Substation. Ayon sa NGCP, sa distansya ng pagkakatagilid ng tower ay maaari itong padaluyan ng kuryente, subalit dapat lamang matiyak kung hindi ito tuluyang babagsak. Ang mga tower ng NGCP ay minana pa sa Napocor na itinayo noong 1986. They are designed up to a certain degree of the earthquake, but of course they are already old towers. Even as it leans, it is capable of sustaining a flow of electricity. Kung magagamit na ang Tower 18, ay maseserbisyohan na ang Samar at Bohol, subalit maaaring magkaroon ng mga brownout dahil manipis ang supply ng kuryente. Given that we cannot enter the area of marshalling, we cannot assess the status of the transmission
facilities there, including the high voltage. Sa ngayon, ipinapalitan ng mga tower ng NGCP na nakadesenyo para sa malakas na bagyo at lindol. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Magpapadala ng tulong ang bansang Japan para sa mga biktima ng magnitude 6.5 na lindol sa Visayas. Ang hakbang ay inihayag sa pulong ng Japanese official sa mga kinatawan ng Department of Finance ukol sa joint infrastructure development sa bansa ngayong araw. Ayon kay Finance Secretary Carlos Dominguez, wala pang detalye sa uri ng ibibigay na ayuda dahil pinag-uusapan pa ito sa ngayon. Tutulong rin ang Japan sa pagpapalakas sa disaster preparedness plan ng bansa, lalo't isa ang Japan sa mga bansang madalas na makaranas ng lindol. So they said they will definitely assist us in disaster prevention. It's an ongoing discussion, but in this particular case today, they offered assistance for the earthquake damage. Yeah. Makararanas naman ng dagdag singil ang mga consumers ng Meralco ngayong buwan ng Hulyo. Ito ang balita ni Leslie Longbowen. Tataas ng 8 sentimos kada kilowatt-hour ang singil ng Meralco ngayong Hulyo. Ibig sabihin, aabot sa 8 pesos at 25 sentimos ang babayaran ng mga consumer ngayong buwan mula sa singil na 8 pesos at 17 sentimos kada kilowatt-hour noong Hunyo. Nilinaw ng Meralco na nagre-reflect sa singil sa kuryente ngayong Hulyo ang refund na 79 centavos. Ito ay bunsod ng over-recovery ng pass-through charges mula Enero 2014 hanggang Disyembre 2016. Ganun pa man ayon sa Meralco, ang pangunahing dahilan ng bahagyang pagtaas ng generation charge ay ang paggalaw ng piso kontra dolyar. From May to June, nagkaroon ng depreciation of the peso from below 50 pesos per the US dollar to 50.47 pesos per US dollar in June. Ang tricycle driver na si Onofre Kabutotan ay kumukonsumo ng halos 100 kilowatt-hour ng kuryente sa isang buwan. Wala namang problema sa kanya ang halos 8 pesos na madadagdag sa kanyang bill ngayong buwan. Okay lang naman, kasi ang pag sinabing generation charge, kung saan nanggagaling mga kuryente kasi hindi naman galing lahat sa Malampaya. So, understood naman eh. Huwag lang yung distribution charge yung tataas. Okay lang. Konti lang naman eh. Dahil sa nasabing power rate hike, ang mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour sa isang buwan ay magkakaroon ng dagdag na 15 pesos sa kanilang bill ngayong July. 23 pesos naman ang dagdag para sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt-hour. Kung 400 kilowatt-hour naman ang konsumo sa isang buwan, 30 pesos ang madaragdag sa bill at 38 pesos na dagdag kung ang konsumo ay 500 kilowatt-hour. Paalala naman ng Meralco ay matatapos ang implementasyon ng 3 buwang refund sa darating na Agosto. Malaki talaga na bawas nito magmula nung nakaraang buwan, ngayong buwan at susunod na buwan. Pero magno-normalize na yung rates natin pagpasok ng September, so yun yung kailangan paghandaan. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Pasig City. Susunod sa Ito ang Balita. Tinutugis na puwersa ng ISIS-inspired na Maute Group sa Marawi City. Nabawasan na ayon sa militar. 10 political prisoners na kanaya na matapos bigyan ng pardon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Komisyon ng Wikang Filipino tutol sa panukalang ang wikang Ingles ang gagamitin bilang medium of instruction sa mga paaralan. Halos patapos na ang pagbalangka sa magiging talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang ikalawang State of the Nation Address sa July 24. Ito ang balita ni Rica Adrada. Nakaabang uli ang sambayan ng Pilipinas sa mga sasabihin ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang ikalawang ulat sa bayan o State of the Nation Address. At kahit abala ang Pangulo at mga opisyal ng pamahalaan sa nangyayaring gulo sa Marawi City, pinagtuunan pa rin nila ng pansin ang magiging talumpati nito. Sa panayam ng programang Get It Straight with Daniel Razon kanina, sinabi ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na nakatakdang ihayag ng Pangulo kung ano na ang estado ng mga proyekto, programa at pangakong binitawan noong isang taon. May report sa People's Report, you call it People's Report. Pero yung kwento ng Presidente will be ililinear, siyempre is more more visionary. So ang kanyang ipipresenta niya yung of course yung what we promised, what we have been and where we're going.
Kamakailan ay naglabas ng teaser ng SONA ang Presidential Communications Operations Office o PCOO. Ipinasilip dito ang naging paglago ng ekonomiya sa aspeto ng manufacturing, electronic at remittances. Kasama rin ang mga programa sa pagpapautang, trabaho, libreng edukasyon sa kolehiyo at inisyatibo kontra kahirapan. Ngunit bukod dito, sinabi ni Undersecretary Abella na ang pinakamarkadong hakbang ng Pangulo ay ang kanyang independent foreign policy. Ang gusto niya hindi lang maisoli, kundi maiangat, no? Unang-una, that the Philippines becomes a truly functioning nation. We can make it. We can be proud of being Filipino, and we can actually chart an independent foreign policy and become a true nation among others. Samantala, sa pagpasok ng ikalawang taon ng panunungkulan ni Pangulong Duterte, ay nakatakda naman itong pagtuunan ng pansin ang pagpapalit ng forma ng pamahalaan patungo sa federalismo. Ito aniya ay magiging daan upang mas maging maunlad, progresibo at institusyonal ang bansa. Para sa Get It Straight with Daniel Razon, Rica Adrada, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nakakuha si Pangulong Rodrigo Duterte ng record high net satisfaction rating batay sa resulta ng Social Weather Station o SWS survey. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Nananatiling mataas pa rin ang bilang ng mga Pilipinong nasisiyahan sa performance si President Rodrigo Duterte sa second quarter ng kanyang unang taon bilang presidente. Sa kalalabas lang na resulta ng survey ng Social Weather Station o SWS mula June 23 to 26, lumalabas sa 78% ng mga Pilipino sa bansa ay satisfied o kontento sa performance ng Pangulo. 12% naman ang dissatisfied habang 10% ang undecided. Katumbas ito ng plus 66 net satisfaction points na mas mataas na ilang puntos noong March 2017 at may tuturing na record high rating ng Pangulo. Tumaas ang satisfaction rating ng Pangulo sa Luzon at Visayas at bumaba naman sa NCR at Mindanao. Dito sa survey na to, nakita namin na ang latest net satisfaction rating ng Pangulong Duterte ay nasa plus 66 o kung sa classification ng SWS ito ay very good. Para kay House Speaker Pantaleon Alvarez, deserving ang Pangulo na makakuha ng mataas na rating dahil sa pagiging masipag nito at pagiging sincero at decisive niya. Para naman kay Ifugao Representative Teddy Bagilat, hindi basihan ang popularity rating bilang indikasyon ng totoong pagbabago at progreso. Isaan niya itong malakas na kasangkapan na sana'y hindi magamit para sa authoritarian agenda. Pananaw naman ni Bayan Muna Representative Carlos Zarate, patunay ang survey na marami pa ring Pilipino ang naniniwala sa Pangulo. Pero hindi pa ito ang tamang panahon niya para sukatin ang kanyang galing bilang Pangulo. Ang presidente dyan dahil umaasa pa rin ang mamamayang Pilipino. Humahawak pa sila doon sa pangako ni Pangulong Duterte na darating ang pagbabago. But eventually, kung tuloy-tuloy din itong mga neoliberal na mga policies, no, at hindi matutupad yung ipinangako ni Pangulong Duterte, mararamdaman na ang masa ay ang mamamayang Pilipino ay mawawalan ng tiwala na. Bagaman tumaas ang rating ng Pangulo sa Luzon at Visayas, nakababahala naman para kay Senator Antonio Trillanes IV ang 12 puntos na ibinaba ng ratings niya sa rehiyon ng Mindanao. Kita sa survey niya na nakaapekto sa publiko ang gulo sa Marawi. Sagot naman ng Malacanang, kahit pa bumaba ang rating ng Pangulo sa Mindanao, pinatotohanan ng survey na pabor pa rin ang mga Pilipino sa kanyang mga desisyon. The data collection concluded on June 23 to 26. A month after PRRD placed the whole island of Mindanao under martial law. And it shows tacit public support to the President's action following the rebellion in Marawi. Ang SWS survey ay ginawa sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 tao na nasa edad 18 pataas mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Meron itong sampling error margins na plus-minus 3% national percentage. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala, mahigit kalahati naman ng mga Pilipino ang naniniwalang umiiral ang freedom of speech sa ilalim ng Duterte administration. Sa 1,200 respondents na tinanong ng Social Weather Station mula March 25 to 28, lumalabas na 55% nito ang sang-ayon sa pahayag na maaari nilang sabihin ang kanilang saloobin nang hindi nangangamba. Ito anila ay kahit pa kontra sa kasalukuyang pamahalaan ang kanilang opinyon. Samantala, 25% naman sa mga ito ang hindi sang-ayon habang 24% ang undecided.
Sa iba pang balita, 10 political prisoners na naman ang nakalaya matapos bigyan ng pardon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nananawagan ang mga ito na sana ay palayain na rin ang iba pa nilang kasamahang nakakulong pa hanggang ngayon. Ito ang balita ni Grace Cassie. Hindi alam ng 56 anyos na si Jose kung paano muling sisimulan ang kanyang buhay matapos makulong ng 20 taon sa New Bilibid Prison dahil sa kasong murder. Ang malungkot pa dito, pumanaw na ang kanyang mga magulang habang siya ay nasa bilangguan. Plano niya ngayong hanapin ang kanyang mga kapatid na nasa probinsya. Mabawi nga po sa pamilya ko sa ilang taon na wala po ako sa kanila. Isa si Jose sa 10 miyembro ng National Democratic Front of the Philippines na napalaya kagabi matapos bigyan ng Presidential Conditional Pardon. Magkahalong saya at lungkot ang nararamdaman nila dahil mahigit 400 pa sa kanilang mga kasamahan ang naiwan sa kulungan. 120 umano dito ang may sakit habang 30 naman ang may edad na. Ang kulungan doon parang sardinas. Ilang oras na matutulog, mga 5 oras, papalitan ng 30 din para may pupwestuhan lang sa higaan. Sila na ang ikalawang batch ng NDFP member na napalaya sa ilalim ng Duterte administration. Kaakibat ng pardon na ibinigay sa kanila ay ang kondisyong oras na labagin muli nilang batas ay ibabalik sila sa kulungan. Hiniling naman nila sa pamahalaan na ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan. Ito ay sa kabila ng pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na muli niyang papayagan ang resumption ng peace talks kung titigil ang mga rebeldeng grupo sa kanilang extortion activities. It's plain extortion. And if they want to continue to resume the talks, one of the things that I would demand would really be that they stop the extortion activities. Muli namang dumipensa ang mga napalayang NDFP members at sinabing hindi nila gawain ang mangikil. Sa panig ng revolusyonaryong kilusan, wala siyang ginagawa extortion, kundi bahagi ng kanyang paggobyerno. Umiiral na yan sa mahabang panahon. Kung ayaw niyang ituloy, edi siyempre siyang nagpasya nun. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. 8 kandidato ang pasok sa shortlist ng Judicial and Bar Council para sa mababakanting pwesto sa Korte Suprema. Nanguna sa listahan ng tubong Marawi City na si Court of Appeals Associate Justice Japar Diba Agpao na nakakuha ng 7 boto. Nakakuha rin ng 7 boto si Sandigan Bayan Justice Alexander Hesmundo, habang 6 na CA Justices pa ang pasok din sa listahang isusumite sa Malacanang. Sa nasabing shortlist, pipiliin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang magiging kapalit ni Justice Jose Mendoza na magre-retiro sa August 13. Tutol ang komisyon sa wikang Filipino sa panukala ni Pampanga Representative Gloria Arroyo na gawing wikang Ingles ang medium of instruction sa mga paaralan sa bansa. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Unconstitutional at anti-Filipino ang tingin ng Komisyon sa Wikang Filipino sa House Bill 5091 na inihain ni Pampanga District 2 Representative Gloria Macapagal Arroyo. Nakapaloob dito na ibalik ang English language bilang medium of instruction sa pagtuturo sa mga paaralan sa Pilipinas. 1974 nang ipag-utos ng DepEd na gamitin ang wikang Filipino sa pagtuturo o sa sistema ng edukasyon sa bansa. May opisyal na pahayag ang Komisyon sa Wikang Filipino na tumututol sa panukalang batas 5091 ni Representante Gloria Macapagal Arroyo na una, ito ay labag sa konstitusyon. Ikalawa, ito ay ang batayan ng kanyang panukalang batas ay walang siyentipikong marupok ang batayan. Ayon naman sa National Committee on Language and Translation, sumasalungat din ito sa itinakda ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO na dapat malinang sa mga kabataang Pilipino ay ang kanilang katutubong salita o mother tongue. Humihiling sa Kongreso ng Pilipinas at kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ibasura, huwag pagtibayin ang kontra-Filipinong House Bill number 5091. Hindi rin pabor dito ang ilan na nasa akadim sa hakbang na ito. May mga kanya-kanya kaming research center. Pumapasok po ang wikang Filipino na hindi na ma-marginalize. Sa katunayan nga po,
Ang lahat ng pagpapahayag namin, yun ang po ang pinakamataas na kasanayan po sa research. Ba't inaalaw po kami na gamitin ang wikang Filipino sa aming pamantasan? Magkaiba naman ang naging reaksyon ng mga kabataang nag-aaral sa mga universidad. Okay na din yung Tagalog. Kasi po kung yung English naman din po kasi marami din po kasing hirap talaga na mag-English. Kaya mas ma-express din po kasi kung Tagalog din po. Kung English yung magiging medium natin pagdating sa pag-aaral, mas mahasa tayo when it comes to language skills. Nais iparating ng Komisyon sa Wikang Filipino sa mga mambabatas na maaaring isa sa mga lengguwaheng gamitin sa mga paaralan ang Ingles, ngunit hindi ito ang lingua franca o ang dapat makasanayan ng mga kabataang Pilipino bilang respeto sa kultura at batas sa Pilipinas. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Matatagalan pa bago makapaglabas ng resolusyon ang Department of Justice sa kaso ng suspect na sangkot sa rent Sanglas Camp, ayon sa PNP Highway Patrol Group. Ito ang balita ni Monok Son. Pebrero ngayong taon ang sampahan ng kasong estafa sa Department of Justice si Rafaela Anunciacion, ang pangunahing suspect sa rent Sanglas Camp. Subalit nais pa itong palakasin ng HPG sa pamamagitan ng pagpipresenta ng dagdag na mga ebidensya. Sa ngayon ay nasa panig ng HPG ang isang empleyado ni Anunciacion bilang primary witness laban dito. Ang gusto kasi nating mangyari dito is we can come up a solid case of syndicated estafa. Kasi yung syndicated estafa is a non-bailable case para doon sa mga suspect natin. Sa kasalukuyan, nasa 1,800 na mga sasakyan ang nai-report sa HPG na nabiktima ng rent Sanglas Camp. Mahigit 600 pa lamang ang nare-recover habang nasa halos 400 na ang na-release sa mga may-ari. Mayroon namang mahigit 100 ang impounded dahil sa kakulangan ng mga hinihinging dokumento upang ma-release ang sasakyan. Isang task force ang binuo ng DOJ upang mas mapabilis ang isinasagawang investigasyon. Subalit pinangangambahan na abuti ng matagal na panahon bago mailabas ang resolusyon ng kaso dahil sa lawak ng coverage ng scam. Maybe the DOJ has go through the detail by detail dito sa mga kasong to para wala tayong malagpasan. Bukod sa kasong syndicated estafa, plano rin ng PNP Highway Patrol Group na sampahan ng kasong economic sabotage ang suspect sa rent Sanglas Camp dahil sa dami ng niloko at sa laki ng perang involved dito. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Camp Crame. at 83 araw o mahigit 7 taon na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Mabigat na traffic sa EDSA inaasahang maiibsan sa bagong bukas na bahagi ng Laguna Lake Highway. Ilang driver at operator ng mga Transport Network Vehicle Service hiniling na bawiin na ang moratorium sa Provisional Authority at i-renew ang kanilang akreditasyon. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaking na biktima ng pambubugbog sa Baguio City kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Grace Doc Tolero. Duguan ng 21 anyos na si Raymond Bentican matapos umanong bugbugin ng ilang kalalakihan sa Baguio City kaninang 1:30 ng madaling araw. Nagpapablatter sa Police Station 2 si Bentican ng datna ng UNTV News and Rescue Team. Ayon sa biktima, ipaparada niya sana ang kanyang sasakyan malapit sa isang bar ngunit may nakaharang na van. Nang businahan niya ito ay lumabas umano mula sa van ang ilang lalaki at hinatak siya palabas at saka pinagsusuntok.
Agad umanong tumakas ang mga lalaki matapos ang pangyayari. Nagtamo ng mga sugat sa katawan si Rayman na nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team at pagkatapos ay inihatid na siya sa Baguio General Hospital. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Baguio City. Naniniwala ang Department of Public Works and Highways na malaki ang maitutulong ng pagbubukas ng Laguna Lake Highway upang mabawasan ang pagsisikip ng trapiko sa EDSA. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Binuksan na ngayon sa mga motorista ang Phase 2 ng Laguna Lake Highway na bahagi ng 6.9 kilometers ng ML Quezon, Taguig City hanggang Napindan Bridge. Nasa 1.2 billion pesos ang budget para sa 10-kilometer 4-lane road network na ito na magdudugtong sa Taytay, Rizal at Taguig City. Ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Mark Villar, target nilang makumpleto ang proyekto hanggang sa katapusan ng taon. Kung ito ay tuluyan na mabubuksan sa publiko, malakian niya ang may tutulong nito upang mabawasan ang pagsisikip ng trapiko sa EDSA. Makakatulong din po to sa decongestion ng EDSA. So may mga options sila. Kung gusto nila pumunta sa Taguig, pwede rin dito. Gusto nila magbikutan. Pero eventually ang master plan namin, itutuloy namin to hanggang Laguna. Bukod sa magsisilbing bypass road ng EDSA, plano rin ng DPWH at lokal na pamahalaan ng Taguig na gawing tourist attraction ang kahabaan ng Laguna Lake Highway. In Metro Manila, ito yung pinakamahaba, newest lakeside highway with pedestrian infrastructure, bike lanes. So magiging attraction na rin. Sa susunod na taon ay isusumiti na ng DPWH ang master plan nito upang mai-extend pa ang highway na ito hanggang Laguna area. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue, Taguig City. Umaapela ngayon sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang ilang driver at operator ng mga Transport Network Vehicle Service na bawiin na ng ahensya ang moratorium sa aplikasyon ng Provisional Authority at payagan ng i-renew ang accreditation nila. Ito ang balita ni Joan Nano. Nangangamba ngayon ang ilang grupo ng driver at operator ng mga Transport Network Vehicle Service sa posibleng maging epekto sa kanilang kabuhayan ng kawalan ng accreditation at Provisional Authority. Nakikiusap ang mga ito sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board na payagan ng i-renew ang accreditation ng Uber at Grab upang maging lehitimo ang operasyon at pagbiyahe nila. Kailangan din po namin maghanap buhay. So paano po naman po kami kikita sa aming mga pamilya kung hindi po kami bibigyan ng chance na magkaroon po kami ng sarili naming trabaho. Bukod sa accreditation, iniaapila rin nila na bawiin na ng LTFRB ang moratorium sa aplikasyon ng Provisional Authority. Anila dapat mabigyan ng pagkakataon ang iba pang driver at operator na makakuha ng certification upang maging lehitimo ang kanilang operasyon at pagbiyahe. Sa July 11, nakatakdang magsagawa ng pagdinig ang board members ng LTFRB hinggil sa renewal ng accreditation ng Uber at Grab. Dito inaasahang tatalakayin ang ilang mga report gaya ng mga sasakyang bumabiyahe kahit hindi nakarehistro, gayon din ang mga sumbong at reklamo laban sa ilan sa kanilang mga driver. Ipinaliwanag ng LTFRB na kinakailangan munang mapag-aralan ng board kung papayagan na mailif ang moratorium sa pagpasok ng mga bagong aplikasyon at pagbibigay ng Provisional Authority. Habang ang mga aplikasyon naman na naisumiti na bago pa nailabas ang moratorium ay patuloy pang nire-review ng ahensya. If there are any applications prior to the moratorium, which was in July 2016, LTFRB is still processing their respective case holders, and we will be dealing with them based on the merits. Sa datos ng Grab PH, umaabot na sa 10,000 mga driver at operator ang kanilang miyembro sa kasalukuyan, habang ang Uber naman ay tumangging magbigay ng bilang ng kanilang mga miyembro. Sa tala ng LTFRB, nasa 3,000 mga TNVS lamang ang nakarehistro sa kanilang tanggapan at hindi lingid sa kanilang kaalaman na maraming mga kolorum na TNVS ang bumabiyahe sa mga lansangan. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala, 77 natutulog sa kalsada sa Pasay ang sinagip ng mga tauhan ng City Social Welfare Development Office kagabi. Karamihan sa mga ito ay may tirahan sa lugar, ngunit pinipiling matulog sa mga bangketa dahil sa init sa loob ng kanilang bahay. Si iba dyan nagtitinda, yung iba talagang lumalabas lang ng bahay kasi nga daw sabi niya mainit, kasi mga bahay nga naman nila maliliit. Ilan sa kanila ay agad ring pinauwi
matapos isailalim sa counseling hinggil sa mga panganib sa kalsada. Habang 33 ang dinala sa isang temporary shelter sa Mandaluyong dahil sa pagiging minor de edad. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Mayong gabi, una sa atong mga balitang Promdi. Upat ang nangaangol human magbangga ang napulo ka mga sakyanan sa Baguio City kaganinang udto. Kini ang balita ni Marvin Canlas. Nalabas nga trapiko tinagbanaga na iti may nga aksidente sa J. Bucaucan Road, Baguio City pasado alas 11 itatay aldaw. Nasurok sa nga pulo nga lugan iti nagdinong paran. May sa dito iti pampasahero nga jeep kan taxi nga gibaba kuma iti pasahero na. Sigun kadagiti nakakita, may nga truck iti naawanan kanuti preno na iti dimbong par kadagiti lugan nga nakasardeng sa J. Kanawan nga linya iti karsada. Biyahe nga mapanlat nila Benguet iti truck naman manehuan ni Rohel Dizon. Pagkato dire-diretso nawala ng preno, break na siya dire-diretso. Traffic pa naman dito hanggang sa Camdan. Pinararo na lang din itong ito. Katigil ako. Bigla na lang kumalap sa likod. Malakas ba? Malakas. Wala na, hindi ko na makontrol eh. Upat itinadangran nga na itaray adagos sa J. Baguio General Hospital and Medical Center. Lagi naman natin sinasabihan yung mga driver kailangan nakakomisyon na sa hindi naman natin masasabi ang aksidente. Kunamat dagiti otoridad kat accident-prone area daytoy apaset nga naipasamakan iti insidente. Gaputa main road daytoy ken nasangat. Marvin Calas, UNTV, Damdamag ken Panangalaw, Baguio City. 500 kasako sa binhi sa humay ang gipang-apod-apod sa Department of Agriculture sa Negros Occidental aron mapalambo ang produksyon sa bugas sa probinsya. Kini ang balita ni Lalaine Moreno. Nahatag na sa Department of Agriculture ang 5 kagatos nga sako sa binhi sa humay sa 12 ka banwa kag syudad sa Negros Occidental. Nagabalor ini sang halos 700,000 pesos nga ginalakipan sang certified hybrid rice seeds nga makasarang magdugay sa tion sang tig-ilinit, baha kag bagyo. Ang amon nga area is not enough no to provide sa sufficient nga supply sa amon nga rice no. We are still trying to improve no sa amon nga production through usage ng mga high quality seeds no, just like this. Nagalabot sa 4.8 metric tons ang produksyon sa bugas sa probinsya kada tuig apang hindi manini sa gihapon makaigo sa ginakonsumo nga bugas sang Negros Occidental. Pamaagi sa libre nga binhi sang humay ginalauman nga magataas ang produksyon sa bugas sa probinsya. Dako man ang makinot sa mga manghuma bangod nagabalor sang 1,360 ang kada sako sa binhi. Ini bulig sa aton nga mga mangunguma to address sa mga credit needs nila para hindi na sila mangutang. Ginainggan man sa DA ang mga mangunguma nga magamit sang organic farming agud mapalapad ang organic agriculture area sa pungsod. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Negros Occidental. Og kana ang mga balita ang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Ako si Victor Cosare. Mayong gabi. Nagpakitang gilas sa pag-awit ang ilang Filipino soloists sa audition ng pinakabagong singing competition sa bansa, ang Wishcovery. Sa 6th leg ng Wishcovery on-ground edition sa Rosario, Cavite naman dumayo ang Wish 1075 para maghanap ng bagong talento. Ilan sa mga sumali ay first-timers, habang ang iba naman ay may karanasan na sa singing contest. Simula na umpisahan ang auditions noong Hunyo ay umabot na sa 445 ang sumali sa kompetisyon. Ngayong Hulyo, ang Rizal, Pampanga at Bacolod ang dadayuhin ng Wish 1075 para sa Wishcovery. Ang tatanghaling grand winner ay magkakamit ng 2 milyong piso, singing contract, brand new car at house and lot.
Hindi maaring baguhin ng World Boxing Organization ang desisyon ng boxing officials sa katatapos lamang na laban ni Manny Pacquiao at Jeff Horn sa Brisbane, Australia. Sa ipinadalang tugon sa Games and Amusement Board, sinabi ni WBO President Francisco Valcarcel na maaari lamang i-revoke ang desisyon kung may makikitang panloloko o fraud at mga nagawang paglabag sa batas. Muli rin itong binigyan diin na ang mga opisyal na nakilahok sa laban ay pawang mga profesional, tapat at marangal. Wala rin silang jurisdiksyon na baguhin o bawiin ang anumang desisyon sa laban dahil ito ay nasa ilalim ng Australian National Boxing Federation. Mas makababuti nila na magbigay ng ebidensya ang GAB sa umanay anomalya upang makapagsagawa ng karampatang investigasyon. Gayunman, sinabi ng WBO na isa sa ilalim pa rin nila ang review ang naturang laban sa isang review. Kontento ang Department of Justice boosters sa kanilang third place finish sa off-season tournament ng UNTV Cup na ang Executive Face-Off. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Pushes hard. He'll do something. You know it. Hindi man pumasok sa finals ang team ng Department of Justice sa UNTV Cup Executive Face-Off. Masaya pa rin ang koponan dahil ito ang unang pagkakataon na nakapasok ang DOJ team sa semifinals ng Liga ng Public Servants. Una nagpapasalamat kami siyempre kay Kuya kasi napakaganda yung UNTV. Hindi lang siya nagbibigay ng chance sa mga players, sa mga coaches din, na katulad namin na naghahanap din ng magandang league. So maraming salamat sa sumusuporta sa UNTV Cup. Sana tuloy-tuloy pa rin. At nagpapasalamat kami at nabigyan kami ng pagkakataon makasali dito sa napakagandang liga na ito. Iginagagalak din ng koponan ang dami ng matutulungan ng 250,000 pesos na premyo na kanilang matatanggap. Ang mga napiling benepisyaryo nito ay ang Golden Gates, Asilio de San Vicente, World Vision, Save the Ifugao Terraces Movement, Uswag Kabataan Incorporated at Silong Tanglaw Foundation. Ang Silong Tanglaw Foundation ay itinatag noong October 27, 1989. Ang binibigay po namin serbisyo sa mga bata ng center, unang-una po ay shelter, pagkain, edukasyon, yung mga basic needs na kailangan ng isang bata na dapat supposedly magulang nila yung nagbibigay. Labis ang pasasalamat ng mga kabataang beneficiary ng Team DOJ dahil para sa kanila, naging tulay ang koponan upang matupad ang kanilang pangarap sa kabila ng kahirapan sa buhay. Maraming salamat po sa pagtulong sa DOJ, sa UNTV. Malaking oportunidad po sa amin yun na makapag-aral po ng mabuti at ipagpatuloy ang aming pag-aaral. Salamat po sa pagtulong sa amin. Wala yung silong, hindi kami mabubuhay. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan ang ating mga balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Joyce Balancio. Balik sa iyo, June, Angela, Monica. Kim. Si Kim. Nasanay si Joyce kay Monica. Maraming salamat, si Kim Del Rosario. Pero maraming salamat din sa inyo. Ay, oo. Sa pagsama. Si Joyce, maraming salamat din. Okay, Tita Yoli. Ito natitikman pa yung yung aantayin natin yung mga cake na yan. At siyempre, maraming salamat din sa asawa ko. Oo, sa paglalaba. Sa paglalaba. Umaano kasi dalawang beses daw magpalit ng damit sa isang araw. Kaya Atty. Reggie, alam mo na yan, marami kang utang. Sa Lunes, andito na siya. Maraming salamat ulit sa iyo, tsaka kay Kim. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi po.